Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin kung kailan nga ba makakabalik si Gary Payton II sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder. Naibalita ko na nga sa inyo mga katrops, na pareho ngang mawawala sa Golden State Warriors ang dalawa sa kanilang mahahalagang players na sina Chris Paul at Gary Payton II na parehong nagtamo ng injury sa kanilang mga katawan. Sa parte nga ni Chris Paul, nag-ali nga daw po ang ibabang bahagi ng kanyang kaliwang binti na siyang magiging rason bakit out siya sa kanilang next game kontra sa Los Angeles Clippers. Habang pagdating naman nga kay Gary Payton II, nagtamo nga daw ito ng malalang injury sa likurang bahagi ng kanyang kaliwang binti na kailangan pang oprohan upang gumaling. Kaya dahil nga dyan ay out na nga siya sa lineup ng Golden State Warriors indefinitely. Yes, hindi pa nga alam ng Warriors kung kailan ito makakabalik sa kanilang lineup pero ang sigurado nga nila ngayon ay hindi na ito makakapaglaro pa sa kanilang team ngayong taong 2023. Pero ayon rin naman nga sa ilang mga eksperto, hindi pa rin nga ito official na out for the season kaya expected na nga na makakabalik at makaka-rest back pa ito sa kanilang lineup sa kalagitnaan ng season. Para nga sa inyong kaalaman, nag-average rin naman nga sana si Payton ng 5.9 points at 3.1 rebounds per game plus napakalaking tulong rin naman nga ng depensa nito sa kanilang mga laro kaya isang malaking dagok nga ang pagkawala niya sa kanilang lineup. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder. Bago pa man nga mga katrops, magsimula ang pangalawang game ng back-to-back ng Lakers kontra sa Oklahoma City Thunder ay inanunsyo na naman nga ng kanilang team na undermanned ulit ang kanilang lineup sa pagkawala muli ng ilan sa kanilang mga players na nagtamo ng injury. Pero kahit na ganun ay nagawa pa rin nga ng Lakers na maagang makalamang ng double-digit matapos mag-init ang kanilang shooting sa first quarter sa pangunguna ni Anthony Davis. Ngunit simula nga nang pumasok ang second quarter ay dito na nga nagsimulang hamina ang opensa at depensa ng Lakers. Yes, sobra na nga silang nag-struggle sa kanilang shooting at bumagsak na rin naman nga ang enerhiya ng kanilang mga players na siyang sinamantala rin naman ng Oklahoma sa pangunguna ni Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams para makadikit at eventually makalamang na ng double digit sa kanilang laro. At sa pagpasok nga ng third quarter ay nagpatuloy nga ang napakalamyang shooting ng Lakers at hindi na rin naman nga sila makakuha pa ng rebound kaya mas lumaki pa sa 20+ points ang kalamangan ng Thunder. Bagamat man sinubukan ulit ng Lakers na humabol sa simula ng fourth quarter sa pag-arangkada na ni Anthony Davis at LeBron James ay hindi na rin naman nga ito nagawa gayong meron ng sagot parati sa kanila ang kupunan ng Oklahoma. Kaya sa huli ay natalo ulit nga ang Lakers sa pangalawang game ng kanilang back-to-back sa score na 133-110 na siyang naging rason bakit nagkagulo na naman ang mga Lakers fans sa social media kung saan sinisi ulit nga nila dito si Coach Darvin Ham. And speaking of Coach Darvin Ham, sinabi nga nito sa kanyang post-game interview na ang rason nga ng kanilang pagkatalo ay ang inability nila na makakuha ng defensive rebounds at pagtatala nila ng napakaraming turnover. Bukod rin nga dyan ay hindi rin naman nga nila maayos na nadedepensahan ng Thunder matapos silang mag-commit ng napakaraming foul. Pero sa kabila nga niyan ay sinubukan rin naman nga nila na makipag-compete sadyang marami lamang nga silang kailangan ayusin sa kanilang kupunan. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.